last year may na-experience din ako na umabot ng 100 plus yung naabutan kong presyo. Kaso lang mga Konti lang. konti lang yung na-harvest. And then mga 5 days lang yata yun. Biglang Baba na. Kasi lalabas na yung mga bulyo. Oo, pero itong 30 sir, hindi na bababa yan. Ano kasi sir, ang bilihan kasi dito all in. So from 130 grams, ito ganito kaliit. Ito yung halimbawa ito yung 130 grams. Oo. Hanggang doon sa Yung malalaki. yung malalaki na. Kaya yun tinatawag na all in. Hindi siya selective eh. Hindi siya classified. Hindi siya classified. Oo. Oo. Kasi pagka i-classify kasi sir, classify din yung presyo. Oo. Oo. So sa side ko kasi medyo hassle kasi yun. Alam mo sir, diyan din yung laro eh. Alam mo, siyempre tao din yung mga nagka-classify. Yung class E baka ilalagay doon sa class C. Class C. Ganun sir eh. Di ba sir? Alam mo na Kasi na. tao niya yung Siyempre, magka-classify. tao niya yun. O, di ba? Di, siyempre naman ikaw, asan ba dito yung class E? Asan dito yung class B? Asan dito yung class E? Wala kang alam doon. Ito ma'am. Na imbis yung mangga na nakita niya pang class E sana yun, class E din yung presyo, ilalagay doon sa class C. Oh, pagdating Talo ka na. Oh, pagdating ng bodega Classify ulit. Classify na ulit. Oh, wala na, doon na. So, Ah. mas preferred sa akin yung all-in. All in. Kasi from 130 grams up, Pataas. Oo. kano yung presyo mo, sige, bigay mo na. Ang dami nating natututunan. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Mas simple pa. Mas simple sir, Operasyon. stress-free ka. Medyo Oo. yung ang gagawin mo diyan kasi yung napak nila ipapile naman lang yan sila sa ano yan yung tarima. May tarima naman doon. Oh. So pag mag-loading na sa truck, o sige, i-count nyo na ilang karton ba yan? Ano bang timbang yan? Ganun na lang sir eh. Timbang-timbang na lang. Oo. Halimbawa, yung isang pile maabot ng mga 50 cartons. Ano ba yan? 18 kilos net or 25 kilos net? Ganun eh. Kasi dalawang packing. Minsan may packing na 32, bawas ng 2 kilos dun sa karton. So 30 yung net. 30. Oo. So yung tinatawag lang high pack, yung malalaking packing. So doon na lang. So at least yung presyo na yun, isahan na yun. Oo, wala nang ano doon. Bahala ka na kung anong gagawin mo sa mangga. Bahala ka na mag-classify dyan. Basta yung usapan natin presyo, yun na yun. Oo. So natapos po nila, itong 2 puno na to, tapos na. Tapos na. So nandun na sila, lapitan natin ulit doon. Oo, yan ang ano. Sir, Sayang eh. Sir Buddy, may ano ba kayo? Excess baggage kasi plano ko, padala ko ng 18 kilos sa iyo. Kaya pa? Yung ano? May ano ba tayo? Oo. May baggage tayo na Allowance. sobra Allowance, allowance. oh. Meron no? Kaya? Pwede pa? Kasi magpadala Sige, ko ng sir. isang 18 kilos para matikman nyo rin yung mangga ng Mindanao. Particularly Davao City. Ayan. Ayan. Matikman nyo Kung yung mag-over, 100. kung mag-over kayo, lagay sa bulsa na lang yung ibang mangga. Matikman nyo yung 100 Hand 14 carry. days. Sir, nangyayang ako dun sa mga nalaglag na hindi. Oh, sir, talaga. Oh, manghinayang Ipa-process? talaga. Oh. Kasi mga tagak engineer, wala na siya charge o whatever siya. Wala na. Apil, sama na siya sa ano na yun, consider mo na losing na yun. losses. Oh, so, kung may mga makita kang medyo okay pa, Pwede. pwede pa pang ilagay sa kaing. Dalhin doon sa ano. Oh. Talagang sila, yan din ang mga trabaho Yan nila. talaga, sir. Yan din yung mga Expert din sila dyan. expertise nila. Oh, yan din yung ano nila. Ang bibilis yan, oh. Oo.
Kanina medyo basa yung papel, ngayon medyo natuyo na. Natuyo na, oh. Ayan. So, alam mo dito, Sir Buddy, sa mango production talaga, Sir Buddy, ang daming mga challenges dito. Sobrang. Itong mga taong ito, Sir Buddy, alam mo, pagka hindi mo rin ito maalagaan, pagka Lipas din yan. medyo stricto ka, Oh. tapos panay galit ka dyan, pinaggalitan mo sila dyan yung mga hulog nila. Pagka tumalikod ka, pagdating mo doon, baka isa dyan ilang ano yugin yung sanga, mahulog. Yun yung i-fight back nila sa iyo. So, wala kang wala kang kalaban-laban eh. Tapos sabihan mo, turok-turok mo yung tao doon sa taas. Mag-ingat ka dyan, bakit ganyan, ganito, ganyan, galit yan. Sabihin na gagandang tao, stricto masyado. Pagtalikod mo, ganitong gawin, no? Tung. Parang wala na sa isip, sir. Nagkalaglagan, siyempre, damage na yan. Wala kang kalaban-laban yan. Kaya, ang magandang gawin mo dyan, i-reverse psychology mo. Sabi mo, buddy, ayusin mo lang ha. Yung dahan-dahan lang. Kung makita mo yung may mga dyan, sige, kunin nyo lahat yan. Yan, ganun na lang. Medyo malumamay na lang yung... Hindi ka pwedeng magalit. Hindi pwede na magalit ka dyan. May nangyari na ba dito, engineer, na iniwanan yung area? Hindi tinuloy yung harvest? Mayroon nang nangyari dyan na ganyan. No? Mayroon din yan, nangyayaring ganyan. Maano mo talaga. Kasi marami rin silang pwedeng Oh, sir, marami silang paglipatan. lipatan. Oo, marami silang paglipatan. Ay, pati nga sa Luzon, nag-i-import na ng mga tao eh. Oo, Galing Davao eh. Opo. Totoo yan. Correct. Yung mga nagbabaging. Oo, Kaya magbabaging. Sabi nung kamag-anak ko doon, si Raul Lacamra, sabi niya, pinsan, sabi niya, itong mga taga Mindanao, minsan dinadala din dito yung kalokohan nila. O bakit? Kasi nung nagpaano ko doon sa yung kalabaw ko, bakit maraming lumitaw doon na sako ng papel na itinapon na. Hindi ginamit. Pero bayad yun. Sabi ko, yan. Manis mo yan kasi sayang naman yung isang Mahirap sako. yan kasi pati yung computation mo, mali na. Talaga, oo. Doon ka talaga talo. Siyempre, nag-expect ka na yung isang sako, dalawang sako, nabag yun. Doon pala, linagay doon sa, yung kung saan ka nagpapaligo ng kalabaw. Yung tunaan ba? Tapos pag-report, ubos na. Tapos binilang mo, 100,000 balot. Pag-harvest mo, ba't hindi maabot? Ang layo. Hindi umabot ng yung timbang. Ano po sir, mga challenges na ganyan. Yan, hindi ka pwedeng magalit. Tapos yung mga yan, hindi kinabit, yung mga bag, ano pa. Ano sir, yan, sa part ng mga harvester yun, talagang kausapin mo sila na maayos. Yung taga-bag, ibang grupo yun. Ibang grupo yung taga-harvest. Yung taga-harvest, ibang grupo din yun, sir. Yung taga-bag, ibang grupo din yun. Yung taga-bag din, sir, talagang malumamay din ang ano mo doon. Hindi ka rin pwede magalit doon na pagalitan ganito ganyan kasi doon ka din kukunin eh, yung sindikato sa papel eh. Oh, alam mo, siyempre open field yung area. Saan sila magsisiyar? Di siyempre sa tabi-tabi. Magdumi. Ay, baka isang Yung balot ang gamitin din. Yung balot, isang dalawang balot. Nandun yung mga challenges eh. Sabi mo, ano bang ginamit mong tisyo? Imported magkano yung papel na yan? Mahal yan. Yung isang sako niya, sir, 2,600 yan. Talaga? Opo. Yung Pakistan, nako. Galing pa Pakistan yung papel? Oo, imported yung papel na yan. Arabi ko. Oo, Pakistan yan. Kaya, Tignan mo yun, ang daming bunga dito. Lapitan natin para makita natin yung madaming bunga. Renedy mo yung sarili mo, sir, na pasensyoso. talaga, sir, talagang yun ang dapat na gawin mo kasi mahirap talaga, sir. Kasi alam mo naman ito, lang naman i-level mo sa kanila yung yung meron gagawa. Mahirap. Tayo yung nag-a-adjust. Yan, dito tayo. Tayo talaga yung mag-a-adjust talaga, sir. Mahirap talaga yung kumbaga military style yung galawan.
May ano pa sir, may challenge pa dito. Halimbawa ito, nagpipitas tayo dito. Oo. May mga outsider din na pumapasok. Hindi mo makilala yon na Hindi ko hindi ma- pala part ng grupo yon. No, may mga outsider. Oo. Eh, siyempre, sasali din na makipag-harvest din, makipagpitas. Akala mo, Tao mo. tao mo, yung pala, outsider yon. Yung mangga, bis pupunta doon sa nag-classify, Oo. dinadala sa labas, sindikato na yon. Yun yung malaking ano din. Hindi sinasabi ng mga tao mo. Eh, syempre, hindi nila kilala yon. May mga tao din ako dito sir, yung sa akin talaga. Talagang sabi ko, Bantayan, para bantayan. nyo na lang. Para iwas na lang tayo sa sa gulo. Oo. O bigyan mo na lang. Ano na lang ginagawa ko sir, ang kinakausap ko na lang sila na kung pwede, huwag kayong munang papasok during harvest time. Yung after harvest. Lahat ng pwede na. isisimutin na lang yung natira. Opo. Tama naman. Oo, kasi mahirap din yung nauna pa kayo nagkapira kaysa Namuhunan. Sa namuhunan. Masakit din. Masakit din yung ilabas yung sako-sako dyan. Sabi ko, mabubuti pa kayo. Nagkapira na, yung namuhunan, wala pa. So, mahirap yun. Kaya Ang kailangan- daming challenges. no? Oo, ang dami sir. Oo. Dami talaga. Ano pa, sir? Ano pa yung mga experiences? Ano talaga sir, kung ano talaga, mag-umpisa tayo sa pabulaklak talaga. O Bulaklak? Opo. Talagang ang pinaka main challenge diyan yung weather at saka yung infestation talaga. Oo. Paano ba, sir, Talagang- yung opo. tamang proseso? Sige nga, Talagang- mula sa umpisa. Talagang i-manage mo talaga yung sir na yung ang sabi ko kanina na yung bulaklak pag naglabas na, Oo. yun yung actual na sundan mo. Sundan mo talaga kung ano yung kailangan niya. Kung sa doktor pa, Mm. yung tao makapagsalita yung bulaklak hindi Mm. Oo. So ikaw na yung mag-actual na Magano, sir, pitisin ko to. Opo, Para sige hindi po. sir, dito ka. kasi ikaw na mag-actual na magsubaybay doon sa bulaklak mo. So doon na mag-umpisa doon sir. Doon na mag-umpisa yung challenges Sundan mo yon, i-manage mo yon. Mm. Nandoon na yung management Kasi pag hindi mo ma-manage yan, kung maganda naman yung panahon, tapos yung infestation naman ng mga insekto is very high density na yung mga insekto yung talagang mag-damage talaga. Mm. Talagang wala. Hindi mag-prosper talaga yung bulaklak mo. Sa mangga talaga, itong dalawa itong hoppers at saka itong itong sisig fly. Bukod yan. sa sisig fly, meron pa. Yung hoppers, yung tawag nito sa Tagalog, ngusong kabayo, may yung tawag nila. Ngusong kabayo. Oh, yung Anong sinisira ng Berdeng hoppers? ngusong kabayo. Oo, berde, Anong Kasi- sinisira niya, sir? Mga sucking insect yan sila, sir So, mabilis na sinasak nila yung anong tawag ng yung ng bulaklak, yung nectar ba yung tawag? Pollen. Yun po. Yun ang kinukuha niya. Oh, nectar, yung oo. nectar, Oh, nectar niya. So, yun, mabilis din sila mag-generate ng kanilang Dumami. population. Opo. Yung isang inahin lang ng hoppers, mangitlog yan, abot yun ng 80 eggs 80 to 100 ba? Tama Dan? Yes. Oo. So pag hindi mo na-control Control. yun, doon sa Early. early stage pa lang, nako, yung management mo talaga masisira. Talaga, opo. Mm. So yun, isa din na factor yun So kailangan talaga dito sir, yung management talaga. Management. And then pagdating naman ng harvest sir, yung accounting naman papasok. Kasi pagka hindi mo iningatan yung babalik na ROI mo, Oo. medyo buhay siyempre, milyon yung kikitain Investment. ko, ganon. Ayan. Tapos hindi mo na-manage yun. Yung bang parang galanti ka masyado. Kasi Okay. kailangan dito sir, may buffer ka talaga Yun yung importante, yung buffer mo talaga. Kasi hindi mo, yung sabi ko kanina, hindi pare-parehas ng chimpo. Every year talagang nagbabago yan. Pagka wala kang buffer, Walang expert, no? Gano'ng kadami buffer mo dapat, sir? dapat sir, yung talagang Yung- buffer mo na pang... Regardless, yan nandiyan ngayon. Nandiyan ngayon sa kanyang bank account. Yun. Yung pang volume talaga.
yung kahit na may disaster na mangyari, kinabukasan makakabangon ka. Pwede ka pang gumanti. Dapat ganon, Yung ganon. Huwag yung, nako, siyempre, Kaya maraming humihinto, sir, no? yun, sir. Walang isa buffer yun. Walang pang, sa term namin, walang pangganti ba? Walang pangkante. Talagang, yun yung importante talaga. Yung sa mga may-ari ng mangga, anong challenges mo? Siyempre, may mga farm owner din na, Yung mga ganun. alam mo, minsan, sila pa yung nauunang ng presyo. Presyo Tapos yung iba, hindi rin makaintindi. Minsan, nauuna pa silang, kailan ba tayong pitas? Ito, hintayin nyo, huwag kayong madali. Kasi Pero okay. unti-unti ko naman silang na-educate sir, I see. na ganito, ina-explain ko naman. So far sa ngayon, medyo lahat naman sila nagre-rely naman sa akin. Wala ba, sir, yung instance na advance mo na yung share ko? Wala naman sir. Wala naman. Wala naman. Yung dati sa engineer, yung harvest nyo na kasi mahal yung presyo. May ganon. Ini-explain Dati. ko din, sabi ko, oo nga, ganito yan. 1 week before, ganito yung presyo. So nakita na yung mga ngayon sa market, Oo. so ito na yung presyo. So kumbaga transparency yung usapan. Kaya siguro sir, sa akin din, yung bang tayo transparent yung transaction, maganda naman yung takbo. Kaya gusto ko yung mga ganitong farm owner, yung bang long time relationship mo Long time, as long a time. business partner. Yes. So Kasi- kagaya nito, sir, ilang years mo nang kapartner itong farm na to? Ito is ano na to, 2017 ako nag-umpisa dito. 17, 18. 7 years. Apo. 7 years na rin. Ibig sa happy rin sila. Kasi may nag-handle dito before. Ano lang sir, konti lang yung tao niya. Hindi nyo nga sabi ko yung financial stability. Stability, Oo. Hindi niya mapabunga lahat sabay-sabay. Oo. So, parang ano siguro yung mayari na hindi niya kayang pabungahin sabay-sabay. Kasi dito, pag wala kang milyon, hindi mo mapabunga sir. Kung contractor ka, sir, ilang million dapat ang ano mo? Kasi sir, ang maganda kasi, Tabi mo. dapat nga sabi ko, kasi may mga chemical company din like yung supplier natin dyan sa Davao na malaki din, nagbibigay din ng medyo mataas na term 90 days term. Bibigyan ka rin. Bibigyan rin tayo. So, yun. Malaking bagay yun. Malaking bagay yun, sir. Makapag ano din tayo. Yung revolving capital natin na ano din yan. Basta ang importante dyan, yung itong harvest, hindi mo itong pwedeng utangin. So, yung nagbabaging, Hindi pwede. Yung papel, yung supplier, yan talaga. Maka instant cash talaga yan. Yun yung hindi mo talaga pwedeng utangin. So yung mga agricultural supply, bibigyan ng Bibigay terms. sila, sir. Si Bayer, sir. Si Bayer naman, si Bayer, diretso naman sila sa supplier. Kasi supplier nila si Agwi. Okay. Siya naman, direct customer ni Agway. direct. Doon na. So yung internal arrangement namin ni Agwi, kasi hindi naman sila pwede sir na mag-direct sa mga end user. So bawal yun sa company. May mga ano sila regulation sila na bawal yun. So yung ginagawa naman namin sir, doon kami kay supplier. Nagbibigay naman si supplier ng yun din ang maganda. Sir, question lang na naisip ko lang, walang kinalaman sa vlog natin. Kung magtatayo ko ng agricultural supply sa Metro Manila, mawa sa EDSA, pwede ba yun? Pwede sir, pero yung target customer mo is syempre wala dun sa area na yon. Wala sa area. Pero usually sir, wala talagang gumagawa. Actually yung mga ibang malalaking dealer nga dito sa area ko, pumapasok na nga sila dun sa mga areas talaga na may mga farm. Kasi convenience din yun sa sa mga farmer. Yung iba kahit na yung naka-Shopee nga, hindi nga masyado siya hindi siya masyado effective yung naka-online yung selling. Talaga. Doon ka talaga sa sa malapit talaga sa Medyo accessible siya. Tsaka mas marami kasi yung sir, yung over the counter na Yeah.
Over the counter na pag kulang, punta ako dun sa kasi malapit. Yung damay-damay, no? Dito nila engineer, nagsasak na yan sila for the whole cropping. Minsan whole cropping, o ano, pero bulk na sila, bulk. Yung mga farmer na konti-konti, marami din yun eh. Na, bili ako, kulang ako ng fertilizer, kulang ako ng pang-spray na ganito. Ang ginagawa ng mga ibang distributor ngayon, nagba-branch out sila, doon talaga malapit na sa sa area. Nandun yung market. Nandun yung market. Katulad yung mga ano ngayon, sir. Kaya may mga agricultural supply na nasa bukid na, no? Oo po. Yung mga ganun na. Ganun, no. Kasi nga malapit doon ang market. Convenient sa mga user. User. Ilalapit mo na talaga. Mm. Ikaw na yung lumapit. Oo. Noon sabi nila yung manok daw ang lalapit Ah, sa sabi, palay. oo. Ngayon, Ngayon, yung iba na. Iba na, oo. Ilalapit mo na talaga yung pagkain doon sa kumakain. So, talaga. Pati nga makikita mo ngayon, Sir Buddy, yung mga mall ngayon. Di ba? Katulad yung guys sa dito sa Turil. dito sa Mindanao o sa Visayas. Oo, tama. Nagagawa na sila ng parang satellite mall Oo, na. maliliit. Oo, sa mga municipalities na. Oo. Ganun Small na city. talaga. Nilalapit na nila kasi yung tao, siyempre, pagka ay hindi na tayo luluwas ng Davao. Hindi na tayo luluwas ng Davao, mayroon na dito. Yan. At least makita nila nga ang driver sa Mindanao. Bahala na gisi, basta driver, dala o pila ka bukag. Ana. Ne, Yan. So, 6 na kain sa isang motor. Anim. Ha? Abot pa ng 15 kayo yan, sir. Pagka 15 kayo. ipatong-patong mo yung ano. Magaling kang magbalanse. Ito yung mga driver doon sa mga bukid-bukid sir. Oh. Yung mga naggugulay. Oo, opo. Yan. Grabe. Yung mga ano. Kaya, talagang sanay na sa balancing. Ganito na talaga yung buhay bukid sir. Yung bahay, yung kampo ng mga harvester. Lagay ka lang ng trapal. Kasi mumabol eh. After harvest. Lipat ulit. So, Ayan, 8 days yung na ano sila. nila, yung parang barracks nila. 8 days na sila dire. 8 days na Movable. sila dire. At least na. So pag natapos to sir, saan area ka? May ano pa, may 1M pa na 50% sir. Ibang lugar na. Ibang lugar yun. Pero Turil area pa rin. Turol para. Opo. Turil area pa. Kasi yung area ko doon somewhere in Kalinan, natapos na yun mga month of October, September, So October. talagang tuloy-tuloy sir, hindi ka nawawala ng harvest, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy siya sir, pero meron ding buwan na wala tayong harvest kasi nga yung ano siya kasi yung number of days kasi nag-gap niya. I see. Hindi natin matuloy. May eksakto, Opo. Hindi natin ma-eksakto. Kasi nga yung mga tao natin, ano lang yan sila, 10 tao lang yung nag-i-spray. Hindi nila makita lahat yung area, kaya in-schedule ko lang. Kaya nga nandun yung yung management, yung time management. Oo. Kasi pag hindi natin... Kung ano yun, may ano ka sa bahay, may sa office, may schedule ka doon. May schedule ako doon sir, may logbook ako doon na ako lang yung nakakaalam. Kaya nga sabi ko doon sa pangalawa ko, sige, Dapat pag-aralan na niya. Pag-aralan mo din. Para siyempre, alam mo naman yung tao, sabi ko, darating ng panahon, Sila. ikaw na rin yung magmamahal. Ayos naman, park naman. Payag naman sir. Hopefully na yun. Kasi yung eldest kasi nag-aaral ng law. Sabi ko, huwag mo lang tingnan yung kuya mo. Oo. Pero baka sakaling din, may interest din sa farming. Ba't ikaw, engineer ka nga, Oo nag-farming ka. oo nga Eh, po. Yung nga sabi ko sa kanila sir. Sabi ko, yung profession natin, pagka hindi mo gustong gamitin, mag-farming ka, maganda rin yun. I-adapt mo yung farming. Maganda nakikita ko sa mga bata ngayon sir,
yung mga tubong mga ano nito, mga technology na Millennials. millennials. Hindi mo na makita yung kapanahunan natin before na ginigising tayo ng ating parents ng madaling araw. Bago ka papasok sa school. Saing ka muna, maglampasok, magbunot ka muna ng bahay. Or ano mo muna yung mga alagang hayop ng father mo. Pakainin Yung mo na. kalabaw, ito yung kambing, baboy, Ang dami. So, iba yung training before. Kasi, alam mo yung mga parents natin, pagka gumising ka ng alas 5 ng umaga, wala na. Ang tawag sa'yo dyan, batugan. Kailangan gumising ka 4 o'clock. Yung father ko before that, Yes. alas 3 pa ng madaling araw, maririnig mo na yung kutsara at saka yung baso. Nagkakape na. Nagkakape na. Nagkakape na. Pero aga matulog din. Yung mga 7. Alas 8. 7. 7. Kaya isa din siguro yan sa akin na nakita ko kung paano sila nagpalaki sa amin. Sabi ko sa mga bata, huwag niyong tignan kung ano yung meron. Tignan niyo din na, gusto nga ba? Kaya maibigay niyo din sa mga anak niyo, balang araw kung ano yung kailangan ng mga anak niyo. Yun. So normally, ang harvest nila to, ilang oras bago sila mag-stop? The whole day na to? Ano sir, ang ganito kasi yan, kung hindi lang siya umulan kagabi, dapat 7 o'clock in the morning nag-umpisa na. And then mag-stop sila ng 11 Ng tanghali? ng tanghali. And then 30 minutes lang yata yung pahinga nila sir magkain lang sandali and then balik na naman sila kasi ang nangyari kasi dito sir Bobby, parang Pacquiao system ang ginawa kong sige 2 pesos and 50 centavos per kilo. Yun kaya medyo mabilis yung I see. trabaho. Hindi sila per day na rate. Kung babagal-bagal siya, Wala siya talo. Opo. Kailangan talaga may ilang tons yung kukunin nila para maglabas yung 500 pesos per day nila na rate nila. So yun, kailangan kukuha sila ng mga 10 tons. Yung 10 tons, sa 25,000 pesos na yun. So, linibre ko na sila ng bigas. Nagbigay ako ng allowance, pang-ulam nila. So, kumbaga yung kanilang ngayon, hindi na yun na... Net talaga yun. Halos buo na yun. Buo na yun. Yun na lang yung pakonsuelo ko sa kanila. Itong team nito at engineer, ilang sako kayo ubusin ito isang araw, ay isang linggo. Bigas. Linggo kasi yung na-provide ko, parang nakabigay na yata ko ng 5 sakong bigas Ang mga lalaki. Lalaki Siya gutom to kasi siyempre. physical masyado yung trabaho Ang kagandahan lang, kasi hindi na sila maghahaul ng kain. Nandyan na yung motor. Yung motor provided mo rin? Hindi, sa kanila na. Sa kanila na yun, sir. Sa kanila na po. Saka mas mabilis talaga. Siyempre, yung pagpitas lang, down mo yung kaing, kakarga mo sa motor. Hindi ka na punta doon sa nagka-classify. Double stress na yung puno doon. Na-stress sa pagdala ng bunga. Pinupruning naman nila kasi hindi makita. Sabi ko, masyadong putulin yung mga sanga. Sabi ko. Yan ang magbubunga Kasi, yan. Wala na tayong isprayan. Kawawa yung puno. Yan talaga. Linagyan pa talaga ng kadena, sir. Nagyan ng kadena. Talagang pang-mud talaga. Pang-mud rin. Ang dito yung umaatake na ganitong stage, sir, yung fruit fly. Alam mo yung fruit fly. Talagang malaki din yan na damage sa bunga ng mangga. Panay damage nila sa Pero sa dami ng challenges, ba't hindi ka tumitigil?
yun yung ano sir. Malaki kita. Yun, yung sabi ko ito naman sir, may ups and down din ito eh. Okay. Sabi ko nga, sa out of 10 yung down mo doon, mga 3, 7 yung ups mo doon. Okay, Okay pwede pa. na. Okay. Okay pa yung batting average. Hindi pa Oo. magagalaw yung pondo. Okay na yan, sabi ko. Talaga. Kasi mayroon din mga ano sir, yung like for example, yung presyo. Maganda yung production mo. Presyo hindi naman maganda. Isa din yan. Konti lang yung production mo, yung presyo naman mataas. Kaya na-apply din yung law of supply and demand. Kaya yung sabi ko kanina, yung 100 plus na presyo na natikman ko. Pero konti lang yung harvest namin. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.